ito. So, wini-welcome ko po ang lahat ng mga nanonood sa live stream na ito. Saan man po kayong panig ng mundo naroroon ngayon. I believe na kayo po ay nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos. Samahan po ninyo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. At ang pamagat po ng mensahe na pag-aaralan po natin ngayon na i-share ko po sa inyo ay From Bitter into Better. From bitter into better. Tatanungin ko po kayo na 52 na nanonood ngayon. Ano po yung mga bitter experiences na dinaanan ninyo at naranasan ninyo sa buhay po ninyo? Maaring 10 years ago or 5 years ago or 20 years ago, meron po kayong mga bitter experiences na na-experience sa buhay po ninyo. Ano po ang mga mapapait na karanasan na dinaanan ninyo sa buhay ninyo? At ako po ay naniniwala, lahat ng mga bagay na yan ay may layunin ang Diyos kung bakit niya tayo pinadaan sa ganun pong sitwasyon. But I am telling you, ano man po yung mga bitter experiences or bitter experience na na-experience ninyo ngayon, I have a good news for you. Sa lahat po ng nanonood sa live stream na ito, I am declaring that God will turn your bitter experience into better. God will bring you into the place that He has prepared for you. Now, samahan po ninyo ako sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos at ito po ay makikita po natin sa Exodus chapter 15 verse 22 hanggang verse 27. Exodus chapter 15 verse 22 hanggang verse 27. Babasahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog. Ang sabi niya po dito, pinagayak ni Moses ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng Shur. 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang makitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moses ang mga Israelita. Ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito, humingi ng tulong si Moses kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol ng kahoy. Kinuha ito ni Moses at inihagi sa tubig na wala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at ang mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Sabi ng verse 27, pagkatapos nakarating sila sa Elim, doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. Pagpalain po ng Panginoon, mga kapatid, ang pagbasa ng kanyang mga buhay at mga banal na salita. Ito pong sitwasyon na binasa ko po sa inyo, isang tunay na pangyayari na nangyari sa mga Israelita nung po sila ay naglalakbay sa ilang. Alam po natin ang kwento na sinugo ng Panginoon si Moses bilang tagapamuno sa bansang Israel para sila po ay kunin mula sa Egypt at ilabas at dalahin sa Promised Land. Tinawag ng Panginoon si Moses upang siya po ang gamitin sa bansang Israel sa pangunguna upang ang bansa ng Diyos ay dalahin po doon po sa Promised Land. At napakaganda po ng plano ng Diyos sa kanya pong bansa. Kaya lamang po ay hindi po instant na narating po nila yung Promised Land. Ang dami po nilang mga pinagdaanan bago po sila nakarating doon sa Promised Land na ipinangako ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, doon po sa Exodus chapter 13 verse 17 to 18, nang payagan ng paraon ang mga Israelita na umalis sa Ehipto, hindi po doon sa daan na malapit sila pinadaan ng Diyos, kundi sila po ay pinaikot ng Lord sa ilang. Bakit po kinakailangan pampaikutin ng Panginoon ang kanyang bansa
ang bayang Israel sa ilang, bakit hindi pa agad dumiretso agad doon sa place na inihanda sa kanila ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, doon po sa Exodus chapter 3, verse 17, ito yung pangako ng Panginoon Dadalahin ko kayo sa mainam at mayamang bansa. Titira kayo sa mga tahanan na hindi kayo ang nagtayo. Kayo ay iinom sa mga balon na hindi kayo ang naghukay. Kayo ay pipitas ng mga ubas na hindi kayo ang nagtanim. Pagdating ninyo doon, nakahanda na ang lahat. Kayo ay mag-aani ng trigo na hindi kayo ang naghasik. Dito, ipinakikita po ng Panginoon yung pong kanilang destinasyon na pupuntahan. Pero bago po sila makarating doon po sa kanilang destination na lugar na inihanda sa kanilang Panginoon, meron po silang kinakailangang dagat na tatawirin. Meron po silang ilang na kinakailangang lakbayin. At meron po silang mga init na kinakailangan po nilang daanan bago po sila makarating doon sa Promised Land. I am telling you mga kapatid, there is no shortcut into blessing. There is no shortcut into success. Maaaring kayo po ngayon na nanonood ay sinasabi ninyo, akala ko ba ang 2020 is a year of double? 2020 is a year of great honor. Pero bakit parang horror itong ating nararanasan? I am telling you, the greater the trials, the greater the blessing. The higher the training, the higher the promotion. Hindi po ibibigay ng Diyos ang pagpapala na hindi ka muna sinusubok ng Panginoon. Tayo pong lahat, mga kapatid, bago po tayo ilagay ng Diyos doon sa talagang position na itinakda ng Diyos para sa atin, sa place na inihanda ng Diyos para sa atin, tayo po muna isusubukin ng Panginoon. Pag binasa nyo po yung story na atin pong binasa, doon po sa Exodus chapter 15, verse 22 and 27, doon sa verse 25, makikita po nyo doon na ang bansang Israel ay sinubok po sila ni Yahweh. So tayo pong lahat, mga kapatid, bago tayo makarating sa ating promised land, ay meron po muna tayong wilderness na pagdadaanan. Meron po tayong mga difficulties, trials, and trouble na kakaharapin. Sapagkat hindi po instant na ang tagumpay, ang promotion, at ang blessing ay dumarating. Bagamat yun ang pangako ng Panginoon. O lahat ng great men of God sa Bible, dumaan po sila sa wilderness. Lahat po ng mga taong pinagpala ng Diyos sa Bible, dumaan po sila sa mga katakot-takot na hirap, sa katakot-takot na mga testing, sa mga difficulties and trials. Siguro, maaaring tatanungin po ninyo ko, bakit hindi pa agad tayo dalahin agad ng Panginoon doon para tapos na, wala na tayong paghihirapan na pagdaanan? Ba't kinakailangan pa nating dumaan sa mga difficulties? Ba't pa kinakailangan maka-experience tayo ng mga kahirapan? Ba't kinakailangan pa tayong dumaan sa mga pagsubok? Pwede naman pala tayong dalahin na agad ng Panginoon doon sa lugar na inihanda niya para sa atin. Pero bakit hindi yun ginagawa ng Panginoon? Sinasabi ko po sa inyo, ang Lord po ay mas interesado doon sa matututunan natin kaysa doon po sa mga material na bagay na ating ma-acquire dito po sa mundong ito. Kung paano po na bago po makamtan ng tao yung kanyang promised land dito sa lupa, ganon din naman mga kapatid, bago tayo makapasok sa kaharian ng langit, tayo po ay may mga pagsubok din na pagdadaanan. May mga pagsubok at may mga problema din po tayo nakakaharapin sa buhay. Kagaya po ng naranasan ng ating Panginoong Jesus. Kahit po siya ay anak ng Diyos, hindi po siya exempted sa mga pagsubok, sa mga trials and persecution. Dumaan din ang Panginoon sa mga pagtitiis, dumaan din ang Panginoon sa mga kahirapan, dumaan din ang Panginoon sa mga katakot-takot na mga testing. Bago po siya itinanghal na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon, pag-aralan po natin mula dito sa story po na binasa ko po sa inyo sa Exodus chapter 15 verse 22 hanggang 27. Why God allow us to pass through bitter experiences? Kagaya sabi ko po kanina, bawat isa sa atin dito ay palagay ko nakaranas po tayo ng mga bitter experiences sa buhay. Tatanungin ko po kayo na nanonood ngayon, ano po yung mga bitter experiences na na-experience ninyo sa buhay po ninyo? Ang iba po sa atin, tayo po ay naka-experience ng mga bitter experience emotionally. May mga tao na nag-degrade sa ating pagkatao, na maaaring ang iba po sa inyo, sinabihan kayo na walang mararating, maaaring ang iba po sa inyo, emotionally, kayo po ay na-hurt
sa sinabi ng ibang tao sa inyo. Bakit inaalaw ng Panginoon lahat yon? Ang iba po ay physically, naka-experience po sila ng mapait na karanasan physically. Yung iba po naman relationally, naka-experience kayo ng mga mapapait na mga karanasan. At yung iba po naman spiritually, yung iba po naman financially, na down po kayo, nawala ang pera, nagkautang-utang at kung ano-ano pa. Tayo pong lahat ay nakaranas tayo ng mga mapapait na karanasan sa buhay. Pero ang tanong, bakit ipinapahintulot ng Diyos na tayo ay makaranas ng mga mapapait na karanasan sa buhay? Bakit pa ipinahintulot yun ng Diyos sa atin? Eh kung mahal tayo, pastor ng Diyos, bakit pinapahintulot pa ng Diyos na tayo ay makaranas ng mga mapapait na mga karanasan sa buhay? Eh kung mahal ng Diyos ang buong mundo, ang lahat ng tao, eh bakit pa kinakailangang makaranas tayo ng mga pandemic na mga ganyan? Bakit kinakailangan pa makaranas ng mga gutom? 'Di ba dapat ano na lang, yung mga kaginhawahan lang, tsaka kasaganaan ang dapat nating maranasan. But I am telling you mga kapatid, meron po akong nakitang 5 reasons why God allow us to pass through bitter experiences. 5 bagay na i-share ko po sa inyo na dahilan why God allow us to pass through bitter experiences in life. Ang unang bagay na nakita ko po mga kapatid, God wants to know what is in our heart. Gusto ng Panginoon na malaman kung ano ang totoong laman ng iyong puso. The reason why God allow us to pass through bitter experiences mga kapatid ay dahil una, gusto ng Panginoon na matiyak kung ano ba talaga ang totoong laman ng ating mga puso. Sa totoo lang, mga kapatid, madali po nating maitago ang laman ng ating puso. Pwede tayong mag-pretend, pwede tayong magpanggap na tayo mabait, pwede tayong magpanggap na tayo ay matulungin, lalo na kung ikaw ay artista, pwedeng ikaw ay magpanggap na ikaw ay mahinahon, pwedeng ikaw ay magpanggap na ikaw ay mabuting tao. Pero alam niyo po, mga kapatid, para malaman kung ano ang tunay na pagkatao ng isang tao, ito po ay mahahayag kapag ang isang tao ay dumaan na sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga kagipitan at sa mga kahirapan. Madaling magpuri sa Diyos at sabihing mahal na mahal kita Panginoon kapag marami kang blessing, kapag wala kang sakit, kapag wala kang pagsubok, kapag maganda ang nangyayari sa buhay mo, kapag walang persecution, kapag walang mga problema, madaling sabihing mahal na mahal kita Panginoon. Pero kaya mo bang sabihin ang mga yon kapag ikaw ay nasa pagsubok at nasa problema? Noong sabihin ng Panginoon, doon sa Exodus chapter 3 verse 17, na kayo ay dadalhin ko sa mayamang lugar, kayo dadalhin ko sa mayamang bansa, titira kayo sa mga tahanan na hindi kayo ang nagtayo. Very excited yung bansang Israel nang kanila pong marinig po ang mga bagay na yon. Pero ang hindi alam ng bansang ito na bago pala sila dalahin ng Diyos doon sa lugar na inihanda ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya, ay gusto ng Panginoon na itest yung kanyang bayan kung ang kanyang bayan nga talaga ay talagang umiibig sa Diyos. Kasi madali naman pong sabihin na mahal kita Panginoon dahil wala akong pagsubok, wala akong problema. Ano kaya ang tunay na laman ng ating puso? At mahahayag lamang ang tunay na laman ng puso ng isang tao kapag siya po ay dumaan sa mga pagsubok at problema, pag dumaan sa mga kahirapan. Kaya dito po natin makikita na nahayag ang tunay na laman ng puso ng bayan ng Diyos nung pong sila ay dumaan sa mga kagipitan. At pansinin ninyo po mga kapatid, yung unang pagsubok na dinaanan po ng bansang Israel ay nung pong wala po silang madaanan. Hinabol po sila ng mga Egyptian. Nung sila po ay natrap sa isang lugar na bundok sa kaliwat kanan, tapos sa harap po nila ay mayroong malaking dagat at sa likuran ay may mga humahabol sa kanila. Dito po ay ang mga Israelita ay nagreklamo kay Moses at sa Diyos. At ang sabi niya, Moses, kung talagang sabi ng Panginoon na kami dadalahin niya doon sa promised land, bakit ganyan? Mamamatay kami dito. Wala na bang mapaglibingan sa Egypt at dito mo pa kami gustong mamatay sa ilang? So dito, mga kapatid, na-reveal kung ano yung talagang totoong puso ng mga Israelita nung po sila ay nasa kagipitan. Nung sila po ay naandoon na sa matindi pong problema. Doon po sa Exodus chapter 16, verse 3,
Ang mga tao po naman ay nagreklamo dahil wala po silang makain. So doon natin makikita na sa tuwing mahihirapan, yung po mga tao ay nagrereklamo. Sa tuwing dumadaan sa kagipitan, yung mga tao po reklamo ng reklamo. Tapos doon po sa Numbers chapter 11, verse 1 hanggang 7, sila po ay nagutom, binigyan sila ng Panginoon ng tinapay, pero nung binigyan ng tinapay, nagreklamo na naman, bakit puro na lang tinapay, lagi na lang mana. Tapos binigyan sila ng mga karne, nagreklamo pa rin. Ang mga tao po, mga kapatid, na talagang marireklamo, kahit anong ibigay mo na klase ng pagkain o kahit anong gawin mo, magrereklamo pa rin sila. So dito natin makikita, yung pong bansang Israel ay na-expose kung ano talaga yung laman ng kanilang puso. At sa panahong ito, mga kapatid, bakit pinapahintulot ng Panginoon yung mga delays? Bakit yung rasyon, wala pa, 4 na linggo na tayo sa bahay, bakit hanggang ngayon wala pang kahit na isang butil ng bigas o isa man lamang sardinas, wala pang nagbibigay sa atin? Ano ba naman yung gobyernong yan? Ba tayo pinabayaan na? Malalaman at mahahayag ang laman ng puso ng isang tao sa ganito pong pangyayari, mga kapatid. Yung mga artista na ang tingin po ninyo ay mababait at sila'y talagang mahihinahon at mahihinhin, lalabas ngayon ang kanilang mga tunay na ugali. Yung mga namumuno na akala po ninyo ay talagang leader, malalaman po ninyo kung talagang sila po talaga ay leader sa pagkakataon pong ito. Ngayon ay i-expose ng Diyos kung ano talaga ang laman ng puso ng mga tao. Pati ang mga Kristiyano, malalaman po ninyo ang laman ng kanilang puso. Kung papaano po sila mag-react sa ganito pong krisis. Tatanungin ko po kayo na nanonood ngayon, papaano po kayo nagre-react dito sa krisis na nararanasan po natin ngayon? Kung papaano po kayong mag-react, yan ay patunay na lamang yan, na yan talaga ang laman ng inyong puso. Hindi talagang wala na kaming makain, pastor. Siyempre, di magagalit na kami. Kasi ang tagal-tagal naman ng mga rasyon sa amin. So, ibig sabihin, sa circumstances, doon inihahayag ng Diyos kung ano talaga yung laman ng iyong puso. Makikita po sa ating reaction, how you react kapag ka may kagipitan. Paano ka mag-react kapag ka may mga delays? Paano ka mag-react kapag ka hindi ka nakatanggap ng relief? Paano ka mag-react kapag ka ikaw ay napagsasabihan? Paano ka mag-react kapag ka ikaw ay itinutuwid ng namumuno sa iyo? So, lalabas kung ano ang laman ng ating mga puso sa panahon ng krisis. Na yun ay hindi mahahayag ang laman ng puso ng tao kung wala tayong pagdadaan ng krisis. Before God entrusts you greater things, before God entrusts each every one of us, tayo po muna itetestingin ng Panginoon. Kung tayo po ay karapat-dapat. Ikaw ba ay magrereklamo o ikaw ba ay magtitiwala sa Diyos? So dito po, mga kapatid, kalimitan, kapag ka po ang tao nakakaranas sa mga pagsubok at mga problema, ang lagi po nilang gagawin ay sisisihin ng ibang tao. Kapag ka ang isa pong tao nakaranas ng kagipitan, ng mga pagsubok, ng mga kahirapan, ang unang-una pong gagawin, kung hindi magrereklamo, sisisihin ng ibang tao. Mga kapatid, hindi na po bago yung mga nagaganap ngayon sa ating panahon. Maging sa panahon po ng mga Israelita, ay nagrereklamo po sila kapag nakakaranas sila ng hirap, kagipitan, pagka walang pagkain, pagka walang mainom, pagka mainit, sila po ay nagrereklamo. Parang sa panahon din po natin ngayon. Pag mainit, sasabihin ay mainit. Kapag ka naman maulan, sasabihin naman maulan. Sa panahon po ng mga Israelita, ganyan din po mga kapatid. And every time na sila po ay maghihirap, every time na po sila ay maiinitan, o every time na wala silang makakait mainom, ang unang-una po nilang ginagawa, sisisihin po agad nila yung namumuno. Sisisihin agad nila yung gobyerno. Minsan magagalit po sila sa Diyos. Minsan nagre-rebelde po sila sa Panginoon. Nahahayag po kung ano yung tunay na laman ng puso kapag ang tao ay dumadaan sa pagsubok at sa mahihirap na sitwasyon. Ang isang tao ay makikita mo, talagang totoo siyang mabait. Kapag ka siya dumaan sa mga persecution, kung hindi siya mananakit. So dito, makikita natin mga kapatid, ang unang-unang dahilan kung bakit tayo ay pinapadaan ng Panginoon doon sa mga bitter experiences, sa mga mapapait na karanasan sa ating buhay, ay God want to know what is in our heart. Kumbaga, pipigain ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pagsubok at problema
kung ano talaga yung laman ng puso mo. Kung talagang ano yung laman ng iyong kalooban. At yan ilalabas sa iyong bibig. Kaya yung pong mga tao na nagrereklamo at yung pong mga tao na laging nagmumurmur, yung mga tao na lagi pong naninisi, yun talaga yung laman ng kanilang puso. Simulat sa Paul. Basahin po ninyo yung Exodus 15 verse 24, nagreklamo po sila kay Moses dahil walang tubig. So, sila po ay naglakbay at nakarating po sila doon po sa place na tinatawag pong Mara. At tinawag po yung Mara dahil napakapait po ng tubig nung kanila pong ininom. 3 araw na daw po na wala po silang mainom. At sabi po nung mga Israelita, ano ba naman yan? 3 araw na tayo dito sa ilang na naglalakad. Wala pa rin tubig hanggang ngayon. At nung makarating po sila doon sa Mara, mayroon pong tubig. Binigyan sila ng Lord ng tubig. Nagreklamo naman. At mapait daw yung tubig. Sa panahon po natin ngayon, tayo pong lahat ng mga nanonood dito, nagrereklamo tayo dahil wala pang relief na ibinibigay. Nung binigyan naman tayo ng relief, binigyan naman tayo pagkain. Ano ba naman yan? Bakit kakaunti? Bakit ang bigas hindi maganda? Bakit hindi mahilab? Ano ba niyan? Yung sardinas kulang. At nung naman binigyan ng madami, ano ba naman yan? Nakakasawa. Laging ganito. Alam niyo po, nare-reveal kung ano yung laman ng ating puso kapag ka po tayo ay nasa mga problema at mga pagsubok. Pangalawa, mga kapatid, na lesson na makikita po natin dito kung bakit inaalaw ng Diyos na tayo po ay dumaan doon sa mga mapapait na karanasan sa buhay, because God want to shape our character. Gusto ng Panginoon na hulmahin ang ating ugali. Ang ugali ng isang tao, mga kapatid, yan po ay nakadepende sa kung saan siya lumaki, papaano siya pinalaki, at kung sino ang nagpalaki sa kanya. So ito pong mga Israelita na ito, mga kapatid, sila po ay lumaki sa Egypt. Na kung saan, dito po sa Egypt, sabi ng Biblia, doon sa Numbers chapter 11, verse 4 to 7, ano mang hingin daw po nila, bigay agad. So ibig sabihin, sila po ay mga spoiled na mga tao. Na-spoiled sila nung siya nandoon sa Egypt. At gusto ng Panginoon na i-shape sila to become a better person. God want to shape His nation, His people, according to His image. Doon sa talagang imahe ng isang tunay na believer. Tayo din po, mga kapatid, doon tayo ay ma-born again, hindi naman agad tayo gumanda ang buhay o yumaman o na-promote ka agad. Yung nga iba po sa atin, ma-born again, dami nyo po mga pagsubok agad na pinagdaanan, na-persecute kayo ng mga kakilala nyo, ng mga kapitbahay nyo, mga kaibigan nyo. Bakit ganun ang nangyari? Akala ko ba pag nag-born again, magiging peaceful na. Pero bakit ang dami mga pagsubok? Pati yung mga kaklase mo, pinersecute ka, mga kapitbahay mo, mga kasambahay mo. Anong dahilan? Ba't pinapahintulot yun ng Diyos? Because God want to shape our character. Gusto ng Panginoong hambulin tayo. Alisin ang pagyayabang, alisin ang pagmamalaki. Kasi kapag binigay agad sa iyo ng Panginoon ang milyong-milyong blessing, pwede kang yumabang, magmataas, at maliitin mo na yung ibang tao. Pwede mong isipin na mas matuwid ka sa ibang tao dahil ikaw mas blessed sa iyong kapitbahay. Kapatid, sasabihin ko po sa inyo, hindi ibig sabihin na mas mayaman kayo o mas blessed kayo sa inyong kapitbahay ay mas matuwid kayo sa inyong kapitbahay. Mas righteous kayo kaysa kanila. Hindi po. Naawa lang ang Panginoon, nahabag sa inyo, kaya po kayo ay kanyang pinagpala. At ang pagsubok, mga kapatid, hindi lamang po yung wala tayong pera, tayo nasa kagipitan, maging ang kasaganaan, mga kapatid, ay isa ring uri ng pagsubok na ipinapadaan sa atin ng Panginoon para i-test din ang ating karakter. Basahin niyo po yung Exodus chapter 16, verse 4. Sabi niya, pauulanan ko kayo ng tinapay na marami araw-araw at susubukin ko kayong lahat. So dito natin makikita, mga kapatid, na hindi lang pag walang pera tayo sinusubok, kundi kahit may pera din, masagana ang buhay natin, tayo din ay sinusubok ng Panginoon. Kung ano ba ang ating karakter? Ano ba ang karakter mo kapag ka wala kang pera? At ano ka ba kapag ka marami kang pera? Parehas din baga na ikaw ay mabait pa rin? Yung iba pagka walang pera, sumusungit. Pagka nagkakapera, bumabait. Yung iba naman baligtad. Pagka maraming pera, sumusungit.
At pagka walang pera, bumabait. Nagiging mahinahon, na magiging mahinhin. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, ay siya, lagi na lang walang pera para lagi kang manatiling mahinhin at mahinahon. Kaya gusto ng Panginoon munang i-shape ang ating pong karakter. Si Joseph, hindi po muna agad siya ipinromote ng Panginoon at pinasagana ng Diyos. Ang ginawa po sa kanya ng Panginoon, hinulma yung kanyang karakter. Pinadaan sa ilang, pinadaan sa maraming pagsubok. Ganon din po si David. Hindi agad siya ginawang hari ng Panginoon. Ano ang ginawa muna sa kanya ng Diyos? Siya po muna ay pinadaan din sa ilang at pinadaan sa pagsubok. Ano po ang purpose noon? Because God want to shape His people into a better person. Gustong i-shape ng Diyos ang bawat isa sa atin sa isang magandang design. Gustong i-shape ni Lord yung ating karakter. Na tayo ay maging tunay na mabuting tao na makikita si Lord sa ating image. Kapag pinagpala ka, yung image pa rin ng Diyos ang makikita sa'yo. Hindi ka mamayabang, hindi ka magmamalaki, hindi ka magmamataas, kundi lahat ng blessing ay laging si Lord ang iyong papapurihan. At laging si Lord, hindi ikaw, hindi yung lakas mo. Kaya yun ang laging sabi ng Panginoon Kapag kayo ay nandudo na sa masagana at mayamang lugar, sabi po ng Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18, huwag ninyong akalain na yung yaman ay dahil sa lakas ninyo, dahil sa galing ninyo. Because it is He who gives you power to get wealth. So kaya tayo po, pinapadaan ng Panginoon sa mga testing kasi gusto ng Diyos na i-shape yung ating karakter. Gusto ng Panginoon tayo ay baguhin. Gusto ng Panginoon hambulin tayo. Gusto ng Panginoon makita sa atin yung talagang mukha ni Kristo. Ang pangatlo pong bagay na makikita natin sa kwentong ito, mga kapatid, God wants us to put our trust on Him. Bakit tayo pinapadaan ng Panginoon sa mga testing, trials, and difficulties? Because God wants us to put our trust on Him. God wants to put our trust on Him. Gusto ng Panginoon yung ating pong pagtitiwala ay sa Kanya po natin ibigay. Sabi ng Bible, parurusahan ko ang magtiwala sa lakas ng kanyang kapwa-tao na may hangganan ng buhay. Sabi ng Jeremiah 17 verse 5. Tatanungin ko po kayo, saan po ba ninyo isinasandal ang inyong pagtitiwala? Yan po ba ay sa mga politiko? Yan po ba ay sa pera ninyo sa bangko? O yan po ba ay sa mga properties ninyo? O yan po ba ay sa kapwa ninyo? O sa Diyos? Sometimes inaalaw ng Panginoon, pati yung mga mayayamang bansa, wala silang magawang tulong. Wala din silang magawang solution. Katulad sa pandemic na ito. Pati yung mga bansa na magagaling, mga high-tech, wala silang magawa. Hindi po nila alam paano isosolve itong problemang ito. And because of that, mga kapatid, wala na po tayong magagawa kundi magtiwala at magdepende sa Diyos. Maging si Moses, mga kapatid, inalaw ni God na maranasan niya itong mga ganitong problema at mga kahirapan because God want Moses to put his trust on Him. Pag binasa ninyo po yung Exodus chapter 15 verse 25, sinisi po ng mga Israelita si Moses, anong gagawin namin? Yan, wala kaming mainom. Mamamatay na kami sa uhaw. Pero alam niyo po ang ginawa po ni Moses, siya po ay dumulog sa Diyos at humingi ng tulong. Lord, please help me. Hindi ko alam kung anong aking gagawin sa mga taong ito. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng tubig. Even si Moses, mga kapatid, hindi niya alam kung paano niya isosolve yung problemang yon, yung kanilang sitwasyon na kanila pong hinaharap nung time na yon. Maging sa ating government, ang nangyayari sa atin ngayon ay hindi po nila alam kung anong solution na kanilang gagawin. Maging ibang mga bansa, ang mga presidente ng ibang mga bansa, hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin sa nangyayaring pandemic na ito. Maging sa panahon po ni Moses, noong pong siya ay makaranas ng kagipitan at kahirapan, at siya po ay nape-pressure din. Alam niyo po ang ginawa ng Moses na ito, na kanilang leader, siya po ay dumulog sa Diyos at humingi ng tulong. Ibig sabihin po niyan, siya po ay nagtiwala, siya ay nagdepende sa Diyos na makapangyarihan, na ang Diyos po, mga kapatid, sa lahat ng problema na nai-encounter natin, may mga solusyon si Lord. Sa lahat ng problema na nai-encounter natin, si Lord
laging may nakahandang solusyon. Kaya siya po ay nag-pray kay God. Sa Exodus chapter 15 verse 25, Lord, tulungan nyo kami, hindi ko alam ang gagawin. At ipinakita ng Panginoon yung solution. Pinakita ng Panginoon sa kanya yung isang kahoy. Pagkatapos, pinutol niya yung kahoy at inihagi sa tubig. Tapos biglang, sabi ng Biblia, yung daw pong tubig na mapait ay bigla daw pong tumamis at sumarap ang lasa. Kung papansinin ninyo mga kapatid, anong koneksyon nun? Dapat ang inilagay chlorine para yung tubig ay sumarap ang lasa. O kaya dapat in-sterilize. Bakit puno ang inilagay? Anong koneksyon ng punong kahoy na yon doon sa tubig at bakit sumarap? Meron bang scientific explanation yon? Bakit yon? Yung ba talaga nakakapagpasarap ng tubig? O hindi kaya tubo yung inilagay? Kaya tumamis yung tubig? Alam niyo po mga kapatid, ang sabi ng Bible, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Isaiah 55 verse 8 and 9. Minsan, may mga paraan ang Diyos na sa tingin natin ay kamangmangan. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ang Diyos ay may iba't ibang paraan. Ang God is a God of variety. Pwedeng para pasarapin ng Panginoon ang tubig sa kahit na anong paraan. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang Diyos na lumikha ng tubig. Kaya alam ng Panginoon yung solusyon sa kung anumang problema na pinagdadaanan mo ngayon. Every time na tayo dudulog sa Diyos, every time na tayo itatawag sa Kanya, laging may solusyon si Lord sa ating mga problema. Sometimes we fail to ask God, we fail to ask for help. Pero sa totoo lang, lagi pong meron si Lord na nakahandang tulong at nakahandang solusyon sa bawat problema na ating pinagdadaanan. Katulad po ng nangyari po sa buhay po ng mga Israelita. Ang ginawa po ni Moses, instead na siya po'y magreklamo, instead na sisihin niya ang Diyos o sisihin niya ang ibang tao, sisihin ang gobyerno, siya po'y dumulog sa Diyos at siya po'y nakatanggap ng solution. Ganon din po mga kapatid, sa nangyayaring ito, sa pandemic na ito, sa crisis na ito, instead na sisihin natin ang gobyerno, sisihin natin ang ibang tao, ang LGU, ang DSWD, ang barangay, ang kapitan, ang tanod, tayo na lamang po ay mag-pray kay God. And the Lord will reveal us the best solution sa problema na ating pinagdadaanan ngayon. Kagaya po ng sitwasyon po ng bansang Israel. Nag-pray si Moses at inireveal ng Panginoon kung ano yung tama na dapat niyang gawin para masolve yung problemang yun. Ganon din tayo mga kapatid. Kapag tayo po inanalangin sa gitna ng pagsubok at problema, i-reveal ng Panginoon kung ano po yung solution doon sa ating problema. Kung tayo po ay magrereklamo, hindi tayo makakakuha ng solution. But when we pray, the Lord will give us a wisdom para po tayo ay makaalis dito sa pangit na sitwasyon na pinagdadaanin natin sa buhay. Kung ikaw nakakaranas ng kahirapan, huwag kang magreklamo, huwag mo sisihin ang iyong magulang, o huwag mo sisihin ang ibang tao, o huwag mo sisihin ang gobyerno. Mag-pray ka na lang, Lord, ano po ba ang dapat kong gawin para makaahon ako sa kahirapan na ito? And the Lord will reveal, will give you an idea, best idea, para ikaw ay makawala doon sa problema mo. Ang paninisin ng kapwa, paninisin ng ibang tao ay hindi makakatulong sa iyo kapag ka ikaw ay nasa panahon ng kagipitan. Ang kailangan mong gawin, humingi ka sa Diyos ng wisdom and He will give you the best idea na magagawa para makaalis ka dyan sa pinagdadaanan mong yan. Ang pang-apat na bagay na makikita po natin sa kwentong ito ni Moses nung pong sila ay nasa wilderness. Bakit? Ipinapahintulot ng Diyos na ang mga believers, ang mga Kristiyano, ang kanyang mga anak, ang kanyang bayan ay dumaan sa mga difficulties. Why the Lord allowed us to pass through bitter experiences? Because God wants to teach us how to obey. Gusto ng Panginoon na tayo ay turuan kung paano tayong sumunod. Sa totoo lang mga kapatid, madali tayong sumunod kapag ka po ang ipinapagawa sa atin ay madali, kapag ang ipinapagawa sa atin ay type natin o gusto natin, kapag ang ipinapagawa sa atin ay alam nating magbe-benefits tayo doon sa ipinapagawa. Pero kapag ka hindi natin gusto yung ipinapagawa sa atin, minsan tayo nagmamaktol, minsan tayo ay nagagalit o tayo ay nagdadabog. Ang tunay na obedience, mga kapatid, ay kapag ka po tayo ay sumusunod, kahit yung ipinapagawa sa atin ay hindi natin talaga gusto. Minsan hindi natin feel yung ipinapagawa sa atin, pero sumusunod pa rin tayo. Yan po ang tunay na pagsunod.
Minsan sasabihin po sa atin ng gobyerno na tayo ay pumirmi sa bahay at huwag umalis. Ang hirap kaya po mag-stay sa bahay, nakaka-bored. Maghapon na lang tayo, hindi tayo umaalis. Gusto nating pumasyal at lumarga at lumayas. Pero kinakailangan po nating matutong sumunod. Kung gusto natin po tayo ay maging safe ang buhay. Kaya ang pagsunod, mga kapatid, ito pong totoong pagsunod ay natututunan sa panahon ng pagtitiis at kagipitan. Mapapansin po natin yan sa Hebrew, chapter 5, verse 8. Si Jesus daw po, bagamat siya'y anak ng Diyos, ay natutunan niya yung tunay na pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Sa totoo lang, mga kapatid, ang Panginoong Jesus natin, meron din siyang gustong gawing kanya. Pero ang sabi ng kanyang prayer, Lord, not my will, but your will be done. Siya po ay sumunod. Natuto siyang sumunod sa pamamagitan ng mga pinagdadaanan niyang mga kagipitan. Tayo tinuturoan ng Diyos na matutong sumunod. Sa totoo lang, pagka po mga preaching minsan, lalo na pagka Sunday, mga midweeks, at nagtuturo ang mga bishop, ang reverend, ang mga pastor, minsan hindi natin matanggap yung kanilang mga katuruan. Minsan sasabihin ay pinapatamaan tayo, lagi na lang tayong pinagsasabihan, lagi na lang yun ang mensahe patungkol sa atin. Minsan tayo po ay nagagalit pa kapag ka po sineshare sa atin yung mga bagay na dapat nating baguhin sa ating sarili, yung mga bagay na dapat nating gawin. Minsan tayo ay nagrereklamo. Ang mga Israelita po, ganun din po sila. Walang katapusang pagrereklamo kay God at saka kay Moses. Even sa ating panahon, ang mga tao po, lagi na lang po nagrereklamo sa gobyerno. Kapag may ipinapagawa ang gobyerno, lagi na lamang magrarally kapag hindi nila gusto ang ipinapagawa. Pero sa totoo lang mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoong matutong sumunod. Kung gusto po natin tayo idalahin ng Diyos doon sa lugar na inihanda niya para sa atin, matuto tayong sumunod. Yung pong mga Israelita na pinangakuan ng Diyos na dadalahin sila ng Diyos sa isang masagana at mayamang lugar, hindi po sila nakarating. Hindi nila na-experience yung mga promises ni God. Si Joshua lang po at si Caleb. Bakit po? Sapagkat sila po ay reklamo ng reklamo, namatay silang lahat. Kaya mga kapatid, we must be careful. Huwag tayong magreklamo sa ating gobyerno. Huwag tayong magreklamo sa ating sitwasyon. Baka hindi tayo makarating dun sa lugar na inihanda sa atin ng Panginoon at baka tayo ay mawala sa wilderness. Kagaya ng mga Israelita na nagreklamo, bumuka ang lupa, kinain sila ng lupa. Yung iba tinuklaw ng ahas. Yung iba po ay naulanan ng apoy, namatay po sila. Kaya mga kapatid, ang Diyos po pala ay nagagalit kapag tayo ay nagrereklamo, kapag tayo ay nasa gitna ng pagsubok. Because God is teaching us how to obey Him. Paano tayo susunod sa Kanya. Kaya sabi po doon sa Exodus chapter 15 verse 26, mababasa niyo po doon, kung susundin ninyo ako, ang aking mga utos, gagawin niyo ang matuwid at ang aking mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo yung mga sakit na ipinaranas ko doon sa mga Egyptian sapagkat ako ang Diyos ninyo ay manggagamot. Kaya mga kapatid, mararanasan mo yung complete healing kapag ka ikay sumusunod sa Diyos. Kapag ka ipinapangaral ang salita ng Diyos at nahit yung ating ego, huwag tayong magalit doon sa preacher. Baguhin natin ang ating sarili upang tayo hindi mapahamak. Yung po mga Israelita, kapag po sila sinasabihan, tinuturuan ni Moses, reklamo kay Moses. Nagagalit pa kay Moses. Gusto nilang patayin si Moses, batuhin si Moses. Pero alam niyo po, yung mga tao nagagalit at lagi nagrereklamo kapag po sila tinuturuan, sila po ay hindi nakarating doon sa promised land. Sila po lahat ay namatay doon sa ilang. Kaya mga kapatid, instead na magreklamo, sumunod na lamang tayo. Because there is blessing in obedience. At ang pang-limang bagay na nakita ko po sa kwentong ito, mga kapatid, why God allow His people to pass through bitter experiences ay God want to show His power to His people. God want to show His power. Ano po yung una? Bakit tayo pinapadaan ng Panginoon sa mga matitinding pagsubok at mga matitinding problema? God want to know what is in our heart. Pangalawa, God want to shape our character. Pangatlo, mga kapatid, God want to put our trust on Him. Pang-apat, mga kapatid, God want to teach us how to obey. At ang panglima,
God want to show His power to His people. Gustong ipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Gustong ipakita ng Panginoon sa atin kung ano yung kanyang kayang gawin sa ating sitwasyon. Sa totoo lang, mga kapatid, kung walang pagsubok, walang problema, walang mga kagipitan, hindi mo maa-appreciate ang miracle ni God. Sa Biblia, lahat ng mga taong ginawa ng Diyos ang miracle ay dumaan sa kagipitan. Lahat ng tao na naka-experience ng healing ay yung mga taong nagkasakit. Lahat ng tao na nakaranas ng provision ni Lord, yung mga taong nagipit. Lahat ng tao na nakaranas ng pagtatanggol ng Diyos, yung mga taong hinaras sa Bible. Lahat ng mga tao na nakaranas ng pagli-lift up ni God ay yung mga tao na nakaranas na ma-down ng kanilang buhay. So dito natin makakita, mga kapatid, na inaalaw ni God na maranasan natin yung mga iba't ibang pagsubok, crisis, because God want to show His power to us. Ano ba ang kayang gawin ng Diyos? Ano ba ang kayang gawin sa buhay natin kung tayo ay mananalig at sasandal sa Kanya? Kapatid, walang imposible sa Panginoon. Lahat ng bagay ay Kanyang kayang-kayang gawin. Hindi mo makikilala that He is our great provider. Hindi mo makikilala na siya ay great provider kung hindi ka dadaan sa kagipitan. Kung hindi niya ipapahintulot na ikaw ay magipit. Hindi mo masasabi na siya ay restorer kung hindi mo naranasan na mawalan sa buhay. Hindi mo masasabi na ang inyong God ay great healer kung hindi ka dumaan sa sakit. Hindi mo masasabi na siya ay Diyos ng nagbibigay ng protection kung hindi nalagay sa panganib ang iyong buhay. So, nakikilala nating lubos ang Diyos kapag po tayo ay dumadaan sa kagipitan. Nakikilala natin kung sino siya at doon ay naipakikita niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya pansinin ninyo, ipinakita at ipinamalas ng Diyos kung gaano siya kakapangyarihan sa Egypt, sa wilderness. Bakit? Sila po lahat ay dumadaan sa kagipitan. Kaya, mas matinding kagipitan ang iyong pinagdadaanan, mas matinding miracle ang mararanasan mo buhat sa Diyos. Kapag ikaw ay mayroong pinagdadaanang mga kagipitan, may mga pinagdadaanang kahirapan, gusto kong sabihin sa inyong lahat na hindi po kayo mananatili sa pinagdadaanan ninyo ngayon. Kung paano pong ang bansang Israel, mga kapatid, ay dumaan po sila doon sa place of Mara, doon sa mapapait na tubig. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, pinadadaan lamang tayo ng Panginoon sa mga mapapait na karanasan natin sa buhay, pero hindi tayo mananatili doon. Merong ipinrepair na lugar, ang Diyos na maganda para sa ating lahat. Ano po ang sabi po dito sa Exodus chapter 15, verse 27. Pansinin po ninyo, pagkatapos, ang sabi po ng Exodus chapter 15, verse 27, pagkatapos. Kailan po yon? Nung pong sila ay dumaan sa Mara, ang sabi ng Bible, pagkatapos nakarating sila sa Elim. Kapatid, kung ikaw ngayon ay mayroong pinagdadaan ng mapapait na karanasan sa buhay, I am telling you, matatapos ang lahat ng yan. The Lord will bring you into the place that He has prepared for you. Ang sabi ng Biblia, pagkatapos sila ay nakarating sa Elim. Ano ba ang meron sa Elim? Ang sabi ng Biblia, doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon na yon. So, dito mga kapatid, makikita natin na may inihanda pala ang Diyos na mga balon. May inihanda ang Diyos na kapahingahan sa atin in the future. But I am telling you, ikaw ay dumadaan lang ngayon sa mga pagsubok, sa mga problema, mga kagipitan. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi po kayo mananatili sa inyong Mara. Kayo po ay dadalahin ng Diyos sa inyong Elim, kung saan ito yung lugar ng kapahingahan. Ito yung lugar na kung saan kayo ay makakaranas ng mga pagpapala ng Diyos. Doon kayo pupunta sa balon na ipinrepair ng Diyos para sa inyo. You will enter into God's rest. You will experience God's provision sa inyong buhay. Pagkatapos daw po, ang sabi po ng Biblia, sila po ay dinala ng Panginoon doon sa Elim na may nakahandang balon at may nakahandang mga puno ng palma at doon po sila nag-stay. Ano pong ibig kong sabihin? Pagkatapos ng problema na iyong pinagdadaanan, pagkatapos ng pagsubok na iyong pinagdadaanan, I am telling you, kapatid, dadalahin ka ng Diyos doon sa lugar na inihanda niya sa iyo. Huwag kang mag-give up. Magpatuloy ka lamang sapagkat
Kung ikaw ngayon ay dumadaan sa mga mapapait na karanasan ng iyong buhay, I am telling you, may katapusan yan. Dahil ikaw ay dadalahin ng Diyos doon sa lugar na inihanda niya para sa iyo. Mga kapatid, sa oras na ito, panghawakan natin ang salita ng Diyos. Tayo ay matutong magpakumbaba, tanggapin natin kung ano yung mga pinagdadaanan natin ngayon sapagkat may itinuturo si God. Gusto niya tayong gawing humble, gusto niya tayong gawing obedient, gusto ng Diyos na ang ating puso ay kanyang ayusin, gusto ng Panginoon na ang ating buhay ay baguhin, kaya niya tayo pinadadaan doon sa mga hindi magagandang sitwasyon. But I am telling you, laging may nakahandang balon si Lord para sa ating lahat. Sinasabi ko po sa 82 na nanonood ngayon sa live stream na ito, nakahanda na ang mga kailangan mo. Magpatuloy ka lang. Ipin-repair na ng Diyos ang lahat ng kailangan mo sa iyong buhay. Just serve God, be strong, continue to pray, at merong gagawin si Lord na dakilang bagay. Mga kapatid, dinideklara ko, anuman ang pinagdadaanan ninyong mga mapapait na karanasan sa buhay, God will turn bitter into better. God will turn your bitter experience into better. God will turn your bitter situation into sweet. Pasasarapin ng Panginoon ang lahat ng mga pangit na sitwasyon ngayon na pinagdadaanan nyo sa buhay. Papasarapin ng Panginoon yung mga bitter experiences. God can turn our sadness into gladness. Kaya magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Dahil merong nakahandang dakilang bagay si Lord sa ating buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pag-iingat. Yan ang lagi nating sabihin sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you so much because we know and we believe, God, na sa sitwasyon na pinagdadaanan namin ngayon, sa sitwasyon na pinagdadaanan ng buong mundo ngayon, O Lord, may purpose ka kung bakit mo po ito ipinapahintulot na maranasan namin. Because, God, you are molding us to become a better person. Gusto mo po, Panginoon, na kami ay maging kawangis mo at maging katulad mo. At gusto mo pong maayos ang aming puso, maayos ang aming buhay. Na bago kami pumasok sa iyong kaharian, kami ay naging maayos ang aming pong karakter. At bago mo iparanas sa amin yung mga pagpapala, ay hinambol mo ang aming buhay. Maraming salamat po dahil kayo ay gumagabay sa aming lahat. Lord, idinideklara ko po sa 77 na nanonood ngayon sa live stream na ito, hinihiling ko po, Panginoon, ang inyong pagsama. Hinihiling ko po, Panginoon, ang inyong pagtulong. Hinihiling ko po, Panginoon, ang inyong pong paggabay sa bawat isa. Idinideklara ko po ang inyong protection, idinideklara ko po ang inyong pag-iingat, idinideklara ko ang kagalingan sa lahat ng mga taong nangangailangan ng kagalingan. I declare open heaven to those people who need healing, Panginoon, and God's provision. Lord, na wala po isa mga JA1 people na tatamaan ng mga coronavirus na yan because we are protected by the blood of Jesus. We are covered by the blood of Jesus. You said into your word, by your wounds, we are healed. By His wound, we are healed. Kaya, Panginoon, hinihiling namin ang banal na dugo ng Panginoon Jesucristo na mag-cover sa bawat isa amin. Sa 77 nanonood sa live stream na ito, coveran niyo po sila ng iyong banal na dugo. Lord, itinataas din po namin sa iyo ang mga frontliners. Ingatan niyo po sila, mga nag-work sa hospital, yung po mga nagtatrabaho sa karsada, na nag-checkpoint, maging safe ang kanilang buhay laban sa mga masasamang tao. Ganun din po ang aming presidente, mga namumuno. Bigyan niyo po sila ng best strategy na dapat gawin, Panginoon. Kung paano nag-reveal ka kay Moses ang strategy, mag-reveal ka din po sa aming president ng best strategy kung paano po namin haharapin ito pong crisis na ito. Maraming salamat. We speak protection sa aming pong president, sa aming bishop, sa aming pong mga kapatiran na nanonood sa JA1 worldwide and nationwide. Idinideklara ko sa oras na ito, Panginoon, na ang pagpapala mo, Panginoon, ay patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin. Lord, inaangkin po namin ang katagumpayan, ang inyong pag-iingat. Inaangkin po namin, Panginoon o Diyos, ang inyong paggabay na matatapos na ang pandemic na ito sapagkat kami dadalahin mo dun sa elem na inihanda mo para sa amin.
This is our prayer, O God. In Jesus' name, amen and amen. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po.